Kurso sa Correspondence. Aralin 4, Pahina 1. Ang araw ng Sabbath. Ang aklat ng mga gawa ay ang kasaysayan ng unang bagong tipan na kongregasyon ni Yahweh. Sinasaklaw nito ang major mga pangyayari sa pinakamaikling anyo ng buod. Ang aklat na ito ay nagpapatunay sa katotohanan na ang pagiging isang mananampalataya ay ang pamumuhay sa isang tiyak na paraan. Milyon-milyong tao ang naniniwala na pinalitan ng linggo ang ikapitong araw na Sabbath. Kahit papaano, dumating na sila upang ipagpalagay na maaari nilang sundin ang ikaapat na utos sa pamamagitan ng pag-obserba ng linggo. Nararamdaman ng iba na hindi kinakailangan upang panatilihin ang anumang partikular na araw ng linggo bilang Sabbath. Naniniwala sila na ang bawat araw ay isang espiritual na Sabbath. Direktang tingnan natin ang salita ni Yahweh para sa katotohanan tungkol sa susing utos na ito. Kailan at paano ginawa ang Sabbath? Genesis Kapitulo 2 versikulo 2. At sa ikapitong araw ay natapos ng Elohim ang kanyang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya ang ikapitong araw mula sa lahat ng kanyang gawain na kanyang ginawa. Genesis Kapitulo 2 versikulo 3. At pinagpala ng Elohim ang ikapitong araw at pinabanal, sapagkat siya'y nagpahinga sa lahat ng kanyang gawain. Sa ibabaw nito, na nilikha ng Elohim upang gawin. Komento. Nilikha ni Yahweh ang Sabbath sa pamamagitan ng pamamahinga sa ikapitong araw ng karaniwan tinatawag na linggo ng paglikha. Kanyang pinagpala at pinabanal ang Sabbath. Ilagay ang kanyang banal na pabor dito at ihiwalay ito para sa espesyal na paggamit at layunin ng oras na dapat mangyari minsan tuwing 7 araw. Ang Sabbath ay magsisimula sa gabi, sa pagtatapos ng ika-6 na araw, at nagtatapos sa gabi, sa pagtatapos ng ikapitong araw. Tingnan ang Levitiko Kapitulo 23 versikulo 32 para sa isang halimbawa kung kailan nagsimula at nagtatapos si Yahweh ng mga araw. Levitiko Kapitulo 23 versikulo 32. Ito ay isang Sabbath ng kapahingahan sa inyo. At inyong ibababa ang inyong mga kaluluwa sa ika-9 na araw. Buwan sa gabi, mula sa gabi hanggang sa gabi ay ipangilin mo ang iyong Sabbath. Para kanino sinabi ni Yeshua na ginawa ang Sabbath? Marcos Kapitulo 2 versikulo 27. At sinabi niya sa kanila, ang Sabbath ay nabuo dahil sa tao, hindi ang tao dahil sa Sabbath. Kapakanan. Ecclesiastes 13 minuto pasado alas 12. Pakinggan natin ang wakas ng buong bagay, matakot ka sa Elohim. At ingatan mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ay angkop sa bawat tao. Comment, ang Sabbath ay ginawa para sa tao, pahayag ni Yeshua. Tuwing ikapitong araw mula sa paglikha linggo ay itinalaga ng Elohim bilang panahon na espesyal na obserbahan ng sangkatauhan. Ang Sabbath ay ginawa para kay Adan at lahat ng kanyang mga inapo. Kasama ang lahat ngayon. Ang ikapitong araw na Sabbath ay upang makinabang ang lahat ng nais kailanman ay mabubuhay kung iingatan nila ito gaya ng nilayon ng Elohim. Sinasabi rin sa atin ng Ecclesiastes na ang responsibilidad na panatilihin ang mga utos ng Ama sa langit ay angkop sa bawat tao, o sa orihinal na Hebreo. Literal na nangangahulugang iyon ang pagsunod sa mga utos ay ginagawang ganap ang sangkatauhan. 6 na araw kaming nagtatrabaho at nagpapagol para sa aming tinapay na aming kinakain at ang bubong sa ibabaw ng aming ulo. Hindi tayo maaaring magsinungaling o magnakaw sa ating kapwa. Ngunit ito ay pagkatapos lamang magpahinga sa ikapito araw ng Sabbath at paghahanap ng kaugnayan sa ating may likha na magpapakumpleto sa ating linggo at buhay. Paano nilayon ng Elohim na ang Sabbath ay makinabang sa sangkatauhan? Exodus 20:8. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ipangilin.
Exodus 20:9 6 na araw na iyong gagawa at gagawin ang lahat ng iyong gawain, Exodus 20:10 at ang ikapitong araw ay Sabbath kay Yahweh na iyong Elohim, huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw, at ang iyong anak na lalaki, at ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki at ang iyong aliping babae, at ang iyong mga hayop, at ang iyong dayuhan na nasa iyong mga pintuang bayan. Aralin 4, pahina 2. Exodus 20:11 sapagkat sa loob ng 6 na araw ginawa ni Yahweh ang langit at ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng nasa sila, at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Dahil dito pinagpala ni Yahweh ang araw ng Sabbath at pinabanal ito. Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 12 Ipangingilin mo ang araw ng Sabbath, upang panatilihin itong banal, ibukod. Gaya ng ginawa ni Yahweh na iyong Elohim, nag-utos sa iyo. Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 13 6 na araw kang gagawa, at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain. Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 14 at ang ikapitong araw ay magiging Sabbath kay Yahweh na iyong Elohim. Wala kang gagawin magtrabaho, ikaw o ang iyong anak na lalaki, o ang iyong anak na babae, o ang iyong aliping lalaki, o ang iyong aliping babae, o ang iyong baka, o ang iyong asno, o alinman sa iyong mga hayop, o ang iyong dayuhan na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Kaya upang ang iyong aliping lalaki at ang iyong aliping babae ay makapagpahinga tulad mo. Deuteronomy 5:15 at alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. At ang Panginoon mong Elohim inilabas ka mula roon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at sa pamamagitan ng nakaunat na bisig. Dahil dito inutusan ka ni Yahweh na iyong Elohim na ipangilin ang araw ng Sabbath. Komento, pansinin na ginawang banal ng Elohim ang ikapitong araw ng linggo. At iniuutos niya sa atin na panatilihin ito doon. Ang Sabbath, kung gayon, ay banal na oras. At ito ay ginawa upang maging isang malaking pagpapala para sa lahat ng sangkatauhan. Ang salita ang Sabbath ay nangangahulugang pahinga sa Hebrew. Ang pisikal na pahinga at mental na pagpapahinga pagkatapos ng isang abalang linggo ay malinaw na mga dahilan para sa pangingilin ng ikapitong araw ng Sabbath. Alam ni Yahweh na ang mga tao ay nangangailangan ng panakanakang pahinga at pagbabago mula sa trabaho. Pero ang layunin ng pangingilin sa Sabbath ni Yahweh ay higit pa sa simpleng pamamahinga dito at sa pisikal na pagre-refresh. Ang Sabbath ba ay isang paalala rin ng nilikha ni Yahweh. Exodus 20:11 sapagkat sa 6 na araw ginawa ni Yahweh ang langit at ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naririto, at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Dahil dito pinagpala ni Yahweh ang araw ng Sabbath at pinabanal ito. Komento, ang pagpapanatili ng ikapitong araw na Sabbath ni Yahweh bawat linggo ay nagpapaalala sa atin na si Elohim ang lumikha ng lahat ng umiiral, kabilang ang lahat ng sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya na, tandaan, ang Sabbath at kung bakit ang Sabbath ay isang alaala ng nilikha ni Yahweh. Na kinabibilangan ng dakilang espiritual na layunin ni Yahweh sa paglikha sang katauhan. Inilaan ng Elohim ang isang espesyal o banal na ikapitong bahagi ng linggo upang maging paalaala sa kanya bilang manlilikha at ng kanyang layunin para sa ating pag-iral. Ang Sabbath ay panahon kung saan tayo ay espiritual na mapasigla sa pamamagitan ng pagiging malapit espiritual na pakikipag-ugnayan kay Elohim. Nagbibigay ito sa atin ng panahon na mag-isip pa tungkol sa Elohim. Manalangin at sumamba sa Kanya, parehong sa pribado at sa pakikasama sa iba.
at mag-aral ng Biblia para mas maunawaan ang kanyang kahangahangang layunin para sa ating buhay at kung paano ito makakamit. Iningatan ba ni Yeshua ang Sabbath? Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 At dumating siya sa Nazareth kung saan siya lumaki. At gaya ng kanyang nakaugalian, siya ay pumasok sa araw ng Sabbath, sa sinagoga. At siya ay tumayo upang magbasa. Lucas Kapitulo 4 versikulo 31 At lumusong siya sa Capernaum, isang lungsod ng Galilea. At tinuturuan niya sila sa mga Sabbath. Comment. Ang ilan ay maling sinabi na ang bawat utos ay muling isinaad sa bagong tipan, maliban ang araw ng Sabbath. Sa katunayan, ang araw ng Sabbath ay binanggit ng higit sa anumang utos sa bagong tipan. At si Yeshua ay gumawa ng mas maraming himala sa araw ng Sabbath kaysa sa ibang araw, dahil ito ay naglalarawan sa kanyang mailnyong pamamahala kung saan mapapawi ang lahat ng sakit. Si Yeshua ay regular na dumedalo sa mga relihiyosong serbisyo sa Sabbath bilang kanya kaugalian. Si Yeshua, ang ating perpektong halimbawa, ay iningatan ng wasto ang ikapitong araw na Sabbath. Gayon din ang kongregasyon na diskubre niya. Ang halimbawang ipinakita ng ating Mesiyas at ng kanyang mga apostol ay nakatala sa Biblia para sundin natin ngayon. Sinabi sa atin na si Yeshua ay nagbigay sa atin ng isang halimbawa upang sundin siya sa lahat ng bagay. Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 21 Sapagkat kayo'y tinawag sa ganito. Sapagkat ang Mesiyas ay nagdusa alang-alang sa atin, na nag-iwan ng isang Aralin 4 pahina 3, halimbawa para sa amin, na dapat mong sundin ang kanyang mga hakbang. Nakaugalian din ba ni Apostol Pablo na ipangilin ang Sabbath? Mga Gawa Kapitulo 17 versikulo 2 At ayon sa kaugalian ni Pablo, siya'y pumasok sa kanila at nangatwiran sa kanila mula sa mga banal na kasulatan sa tatlong Sabbath. Mga Gawa Kapitulo 17 versikulo 1 hanggang 2. Komento. Ito ay lubos na malinaw na si Apostol Pablo ay nag-obserba sa parehong araw na ginawa ni Yeshua. At kung si Yeshua nabubuhay ang kanyang buhay sa atin ngayon, Galatia Kapitulo 2 versikulo 20. Iingatan din natin ang parehong araw na iningatan ni Yeshua, ikapitong araw ng Sabbath. Tinapos ba ni Yeshua ang alinman sa mga utos ng kanyang ama o pinalitan ang Sabbath sa ibang araw? Tiyak na ipinahayag niya ito kay Paul. Ngunit walang pagbabagong ginawa. Si Yeshua ang testator ng bagong tipan, na ang ibig sabihin ay kung nagkaroon ng pagbabago sa mga utos ni Yahweh lugar. Kakailanganin mong hanapin ang mga ito sa pagitan ng mga mensahe ng mabuting balita ni Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. At gayunpaman, wala kang makitang anumang mga pagbabagong ginagawa. Kabaligtaran lang. Nakikita mong malinaw na sinasabi ni Yeshua iyon walang utos ang babaguhin o aalisin sa lahat. Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 Huwag ninyong isiping naparito ako upang paalang bisa ang Torah o ang mga propeta. Hindi ako naparito para ay annul, kundi para tuparin. Mateo Kapitulo 5 versikulo 18 Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, sa anumang paraan ay hindi mawawala ang isang yod o isa. Ang stroke ay lumayo sa Torah hanggang sa mangyari ang lahat. Isa Juan Kapitulo 2 versikulo 3 At sa pamamagitan nito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung ating tinutupad ang kanyang mga utos. Isa Juan Kapitulo 2 versikulo 4 ang nagsasabi, nakikilala ko siya. At ang hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay hindi sa isang iyon. Isa Juan Kapitulo 2 versikulo 5 Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita
Tunay na sa isang ito ang pag-ibig ni Yahweh ay naging sakdal. Sa pamamagitan nito tayo alamin na tayo ay nasa Kanya. 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 6 Ang nag-aangking nagpapahinga sa Kanya, ay dapat lumakad sa kanyang sarili, gaya ng kanyang paglakad. Ang banal na kasulatan ay malinaw na ang mga nag-aangking mga tagasunod ni Yahshua ay dapat sumunod sa kanyang halimbawa at lumakad sa parehong lakad na siya mismo ay lumakad. At tulad ng ipinakita natin, naging kaugalian ni Yahshua na panatilihin at igalang ang ikapitong araw ng Sabbath. Itinuro ni Apostol Pablo ang mga unang kongregasyon kung ano mismo ang itinuro sa kanya ni Yahshua upang mang-aral, gaya ng malinaw na ipinapakita ng Biblia. Si Pablo ba, kahit nasa isang lungsod na nakararami sa mga Gentil, ay nagdiwang ng ikapitong araw Sabbath. Mga Gawa Kapitulo 17 versikulo 2 At ayon sa kaugalian ni Pablo, siya'y pumasok sa kanila at nangatwiran sa kanila mula sa ang kasulatan sa 3 Sabbath. Komento, sa loob ng mahigit 18 buwan sa Korinto, nagtrabaho si Pablo sa unang 6 na araw ng linggo bilang isang tagagawa ng tolda. Pagkatapos ay nangaral siya tuwing Sabbath, sa Sabado, ang ikapitong araw. Pansinin kung paano itinuring ang Sabbath ng mga Hentil na nakumbert sa unang kongregasyon. Nangaral si Pablo sa parehong mga Hudyo at mga Gentil sa Sabbath. Mga Gawa Kapitulo 13 versikulo 42 Datapwat ang mga Hudyo, nang makalabas sa sinagoga, ay ipinamanhik ng mga Gentil na ang mga salitang ito ay mangyari. Nagsalita sa kanila sa susunod na Sabbath. Sa sumunod na Sabbath, ilan ang dumating upang makinig kay Pablo? Mga Gawa Kapitulo 13 versikulo 44 At sa darating na Sabbath, halos ang buong lungsod ay natipon upang makinig sa salita ng Elohim. Komento, pansinin na nakagawian ng sinaunang kongregasyon ang pagkikita ng mga Israelita at mga Gentil magkasama sa araw ng Sabbath. Wala kang makikitang isang kasulatan sa buong bagong tipan na kahit na Aralin 4, pahina 4, malayong iminumungkahi na binago ng mga apostol ang isa sa mga utos ni Yahweh at lalo na ang Sabbath araw. Ang mga naunang pinunong Hudyo na hindi naniniwala kay Yahshua ay naghahanap ng anumang katibayan upang kondenahin ang mga apostol. Hindi mo ba naisip kung si Paul ay tinapos o binago ang isa sa mismong mga utos ng si Yahweh na siya sana ay akusahan? At gayon paman, wala kang maririnig na sinumang nag-aakusa sa kanya ng pag-alis ang araw ng Sabbath. May isang banal na kasulatan sa mga Gawa Kapitulo 20 versikulo 7 na mali ang pagsasalin ng King James Bible sa unang araw ng linggo. Ngunit tumingin sa orihinal na Griego at makikita mo itong nakasaad, mga Gawa Kapitulo 20 versikulo 7 At sa isa sa mga Sabbath, ang mga alagad ay nagtitipon upang magsalo ng hapunan. Sama-sama, nang aalis na kinaumagahan, nangatwiran sa kanila si Pablo. At nagpatuloy siya kanyang talumpati hanggang hating gabi. Gayun din, kung binago ni Pablo ang Sabat sa linggo dito sa Acts 13. Ito ay magiging isang perpektong pagkakataon upang sabihin sa mga Gentil na ipagpapatuloy natin ito bukas sa linggo kapag tayo ay nagkikita, ngunit si Pablo, ang apostol sa mga Hentil, hindi sinabi sa kanila na magkita sila bukas ng linggo para sa pagsamba. Malinaw na naghintay siya ng isang buong linggo hanggang sa susunod Sabbath upang muling mang-aral. Kung makakahanap tayo ng kahit isang teksto sa bagong tipan na nagbibigay sa atin bilang malakas na awtoridad para sa ang pangingilin ng linggo tulad ng ginagawa natin para sa pangingilin ng Sabbath, magkakaroon tayo ng awtoridad sa kasulatan para sa pangingilin ng una araw. Pero wala lang.
Dahil si Paul ay sinunod ang halimbawa ni Yeshua na ating Mesaya na nanahan sa kanya. Ano ang iniutos niya sa mga mananampalatayang hentil? Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 1 Tularan ninyo ako, gaya ko rin naman sa Mesiyas. Mga taga Filipos Kapitulo 3 versikulo 17 Maging mga kapwa tumulad sa akin, mga kapatid. At isaalang-alang ang mga lumalakad sa ganitong paraan, gaya ng ginawa ninyo. Sa amin para sa isang pattern. Hebreo Kapitulo 4 versikulo 8 Sapagkat kung binigyan sila ni Josue na anak ni Nun ng kapahingahan, hindi na sana siya magsasalita pagkatapos. Tungkol sa ibang araw. Hebreo Kapitulo 4 versikulo 9 Kaya't tungkulin ng mga tao ni Yahweh na ipangilin ang Sabbath. Comentaryo ay tinuro ni Pablo sa mga mananampalatayang hentil na tularan ang kanyang pagsunod sa Elohim, gaya ng kanyang pagtulad ang pagsunod ni Yeshua. Ang mga mananampalataya na mga hentil ng sinaunang kongregasyon ni Yahweh ay laging nagtitipon sa araw ng Sabbath, tulad ng ginawa ng ating Mesiyas habang nasa laman, upang ipangilin ang araw na iniutos ni Yahweh sa kanyang salita. Isang huling punto tungkol kay Apostol Pablo at sa araw ng Sabbath. Ang ilan sa kanilang desperasyon na gawin ang layo sa inangkin ng Sabbath ni Yahweh na sinabi ni Pablo na hindi mahalaga kung anong araw ang ipangilin natin sa Roma Kapitulo 14 versikulo 1 hanggang 5. Ngunit isang malapit na tingnan mo ang mga banal na kasulatang ito ay magpapakita na ang araw ng Sabbath ay hindi man lang binanggit. Sa katunayan, si Paul ay nagsasalita tungkol sa mga kapatid na vegetarian at hinuhusgahan ang iba na kumakain ng karne dahil maaaring mayroon ito inihain sa isang idolo. Ang mga kapatid na ito naman ay nag-aayuno at ito ang tinutukoy ni Pablo. Inaangkin niya ang nag-aayuno sa araw na iyon ay itinalaga iyon para kay Yahweh, at ang hindi nag-aayuno ay hindi. Kung ang isa ay tapat sa sarili, aaminin niya na ang Sabbath ay hindi man lang binanggit at walang kinalaman sa Roma Kapitulo 14, gayon din. Ang ilan ay gagamit ng Kolosas sa 2 kabanata upang subukang suruan ang araw ng Sabbath, muli, kinuha ang kasulatan sa labas ng konteksto. Kung titingnan natin kung sino ang sinusulatan ni Pablo, mga hindi Judeong mananampalataya, na hinahatulan iba pang mga hentil sa pag-iingat ng Sabbath at mga banal na araw ni Yahweh. Pagkatapos ay tingnan ang tugon ni Pablo. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 8 Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinoman sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang panlilinlang, ayon sa tradisyon ng mga tao. Ayon sa mga elemento ng mundo, at hindi ayon sa Mesiyas. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 16 Kaya't huwag hayaan ang sinuman, sa labas ng katawan, na humetol sa inyo tungkol sa pagkain, o pag-inom. O kung paano mo iningatan ang mga araw ng kapistahan, o ang bagong buwan, o ang araw ng Sabbath. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 17 na nananatiling mga anino ng darating na mga bagay, ngunit ang katawan ng Mesiyas. Aralin 4 Pahina 5. Malinaw na ang argumento ay hindi kung pananatilihin ang mga araw na ito, ngunit sa paraan ng pag-iingat sa kanila. Ang mga hentil na Kolosas ay mga Gnostic, at naniniwala na ang anumang bagay sa laman tulad ng pagpipista sa panahon ng Sukkot ay masama dahil pinapakain nila ang laman. Ngunit tingnan ang tugon ni Paul. Sinabi niya na huwag husgahan ng mga pag-anong ito, ngunit sundin ang halimbawa ng mga kongregasyon ni Yahweh dahil ang mga araw na ito ay nanatili mga anino ng mga darating na bagay. Ang Sabbath ay lingguhang anino ng paparating na Millennium Kingdom ni Yahweh. Magalak sa araw ng Sabbath ni Yahweh.
Ang pagtupad ba sa utos ng Sabbath ni Yahweh ay isang mabigat na pasanin sa mga mananampalataya. Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 3 sapagkat ito ang pag-ibig kay Yahweh, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat sa atin. Komento, ang 10 utos ni Yahweh, kasama ang ika-4, ay isang pagpapalang dapat sundin, hindi isang pasanin. Sa pamamagitan ng ganap na hindi pagkakaunawaan sa kasulatan. Sinubukan ng ilang tao na gawin ang Sabbath utos ay lumilitaw bilang isang pamatok ng pagkaalipin. Sila ay nagsasalita na para bang ang Sabbath ay isang malaking sumpa sa sangkatauhan. Tayo ganap na iwaksi ang alamat na ito. Ginawa ba ang tao para sa Sabbath, o ginawa ba ang Sabbath para sa tao? Marcos Kapitulo 2 versikulo 27 At sinabi niya sa kanila, ang Sabbath ay nabuo dahil sa tao. Hindi ang tao para sa kapakanan ng Sabbath. Comment, ang Sabbath, gaya ng natutunan natin, ay banal na oras. Gayunpaman, ito ay ginawa para sa tao upang maging isang dakila pagpapala sa lahat ng sangkatauhan. Ang Sabbath ay isa sa mga pinakadakilang pagpapala na ipinagkaloob ng lumikha sa tao-pamilya. Ang tunay na pangingili ng Sabbath ay magpapanatili sa tao sa pakikipag-ugnayan sa Elohim. Kung wala ang kontak na iyon, siya hindi maaaring malaman ang napakalaking layunin para sa kanyang pag-iral o maunawaan ang mga batas na namamahala sa tagumpay sa buhay. Siya ay putulin mula sa pag-unawa kung ano siya, kung saan siya pupunta, at kung paano makarating doon. Sa katunayan, ang araw ng Sabbath ay napakahalaga kay Yahweh kaya pinahintulutan niya ang buong bansang Israel mabihag lalo na sa kanilang patuloy na pagsira at paglapastangan sa araw ng Sabbath. Ezekiel 20:11 At ibinigay ko sa kanila ang aking mga palatuntunan, at ipinaalam ko sa kanila ang aking mga kahatulan, na kung ang tao ay kanila, mabubuhay pa nga siya sa kanila. Ezekiel 20:12 At ibinigay ko rin sa kanila ang aking mga Sabbath upang maging tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako si Yahweh na nagbukod sa kanila. Ezekiel 20:13 Ngunit ang sangbahayan ni Israel ay nanghimagsik laban sa akin sa ilang. Hindi sila lumakad sa aking mga palatuntunan, at kanilang hinamak ang aking mga kahatulan. Na kung gagawin ng tao ang mga ito ay mabubuhay siya sa mga iyon. At labis nilang nilalapastangan ang aking mga Sabbath. Nang magkagayo'y aking sinabi, aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila sa ilang, upang ubusin sila. Ezekiel 20:14 Ngunit ako'y gumawa alang-alang sa aking pangalan, upang hindi malapastangan sa paningin ng mga bansa. Bago ko sila inilabas, sa kanilang mga mata. Ezekiel 20:15 At aking itinaas ang aking kamay sa kanila sa ilang, upang hindi ko sila dalhin sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot na aking ibinigay. Ito ang kaluwalhatian sa lahat ng lupain, Ezekiel 20:16 sapagkat kanilang hinamak ang aking mga kahatulan, at hindi sila lumakad sa aking mga palatuntunan. At sila'y nilapastangan ang aking mga Sabbath, sapagkat ang kanilang puso ay sumunod sa kanilang mga Diyos-dayosan. Jeremias Kapitulo 17 versikulo 21 Ganito ang sabi ni Yahweh, mag-ingat alang-alang sa inyong buhay. At huwag magdala ng pasan sa araw ng Sabbath, o dalhin ito sa pamamagitan ng mga pintuan ng Jerusalem. Jeremias Kapitulo 17 versikulo 22 At huwag kayong magdadala ng pasan mula sa inyong mga bahay sa araw ng Sabbath. O gumawa ng anumang gawain, kundi iingatan ninyo ang araw ng Sabbath na banal, gaya ng iniutos ko sa inyong mga ninuno. Jeremias 17:23 Ngunit hindi nila sinunod o iniyuko man ang kanilang mga tainga, kundi kanilang pinatigas ang kanilang leeg,
upang hindi makarinig, ni hindi makarinig, upang makatanggap ng pagtuturo. Jeremias Kapitulo 17 versikulo 24 At mangyayari, kung kayo'y makikinig sa akin, sabi ni Yahweh, na huwag magpasok ng pasan ang mga pintuan ng lungsod na ito sa araw ng Sabbath, ngunit panatilihing banal ang araw ng Sabbath, upang huwag gumawa ng anumang gawain doon. Jeremias Kapitulo 17 versikulo 27 Ngunit kung hindi ninyo ako didinggin na ipangilin ang araw ng Sabbath, at huwag magdala ng pasan at pumasok sa mga pintuang daan ng Jerusalem sa araw ng Sabbath. At ako'y magpapaningas ng apoy sa kanyang mga pintuang bayan. At ito ay dapat lamunin ang mga palasyo ng Jerusalem. Oo, hindi ito mapapawi. Aralin 4, pahina 6. Gayunpaman, bilang resulta ng Elohim na pinadala ang mga Hudyo sa pagkabihag sa Babylonian dahil sa pagdumi. Kanyang mga Sabbath, 2 Chronicles 36:5-7, 16 hanggang 19, 21. Marami sa mga Hudyo na pinayagang bumalik sa Jerusalem ni Ciro, hari ng Persia, ay naging napakahigpit sa pangingilin ng Sabbath. Sa makatuwid, ang mga pariso ni Yeshua Day ay may listahan ng humigit kumulang 65 aktibidad na tinukoy bilang trabaho na ipinagbabawal nila. Ang mga pagbabawal na ito ay ginawang Sabbath pagsunod sa isang pamatok ng pagkaalipin. Ang mga karagdagan na ito ay lumampas sa diwa at layunin ng ika-4 utos. Sinaway ni Yeshua ang mga makasariling pariso para sa kanilang mga tradisyon at winalis ang mga taong iyon. Sa tabi ng mga regulasyon, ang Sabbath ba ay bahagi ng mismong paglikha ni Yahweh, kahit na hindi natin ito nakikita. Genesis Kapitulo 2 versikulo 1 At ang langit at ang lupa ay natapos, at ang lahat ng mga hukbo nito. Genesis Kapitulo 2 versikulo 2 At sa ikapitong araw ay natapos ng Elohim ang kanyang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya ang ikapitong araw mula sa lahat ng kanyang gawain na kanyang ginawa. Genesis Kapitulo 2 versikulo 3 At pinagpala ng Elohim ang ikapitong araw at pinabanal, sapagkat siya'y nagpahinga sa lahat ng kanyang gawain. Sa ibabaw nito, na nilikha ng Elohim upang gawin. Roma Kapitulo 1 versikulo 19 Sapagkat ang bagay na nalalaman tungkol sa Elohim ay maliwanag na nalalaman sa loob nila, sapagkat ipinahayag ito ni Yahweh sila. Roma Kapitulo 1 versikulo 20 Sapagkat, mula pa nang itatag ang sanglibutan, ang mga bagay na hindi nakikita ng Elohim ay maliwanag na nakikita at naunawaan, sa mga bagay na kanyang nilikha, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Elohim. Upang sila ay maging ng walang dahilan, Roma Kapitulo 1 versikulo 21 Sapagkat nakilala nila si Yahweh, at hindi siya niluwalhati, at nagpasalamat sa kanya bilang Elohim. Ngunit naging walang kabuluhan sa kanilang mga haka-haka, at ang kanilang di marunong na puso ay nagdilim. Roma Kapitulo 1 versikulo 22 Sa pag-aangking matatalino, sila'y naging mga hanggal. Roma Kapitulo 1 versikulo 23 At pinalitan ang kaluwalhatian ng walang kasira ang Elohim ng isang larawan ng taong nases ira, at ng mga ibon, at mga hayop na may 4 na paa, at mga gumagapang na bagay. Roma Kapitulo 1 versikulo 24 Dahil dito, ibinigay sila ng Elohim sa maruming pita ng kanilang mga puso, at ang kanilang mga katawan ay hindi pinarangalan sa kanilang sarili. Roma Kapitulo 1 versikulo 25 Na pinalitan ang katotohanan ng Elohim ng kasinungalingan, at sumamba at naglingkod sa nilikha higit pa sa lumikha, na pinagpala magpakailanman. Amen.
Pansinin na ang paglikha ay hindi kumpleto hanggang sa ang Sabbath ay ginawa sa pamamagitan ng pagkilos ng ating Ama sa langit at nagpapahinga ang kanyang anak. Kaya, ang Sabbath ay hindi lamang isang konsepto, ito ay bahagi ng mismong paglikha ni Yahweh. Malinaw na mga Romano ay nagpapakita sa atin na ang Sabbath ay ang tanging hindi nakikita, na bahagi ng paglikha para sa sangkatauhan na laging may katibayan ng kanyang tagapaglikha. Sa pagtanggi sa araw ng Sabbath, ang sangkatauhan sa kanyang kamangmangan ay nawala sa paningin ang tunay na lumikha, at nagsimula upang sambahin ang mga nilikha, tulad ng araw, buwan, mga bituin at iba pa. Paano ipinakita ni Yeshua na matuwid ang paggawa ng mabuti sa Sabbath? Mateo Kapitulo 12 versikulo 9 At pag-alis roon, ay pumasok siya sa kanilang sinagoga. Mat 12:10 At, narito, naroon ang isang lalaking tuyo ang kamay. At tinanong nila siya, na sinasabi, ito ba legal na magpagaling sa mga Sabbath? Upang maakusahan nila siya. Mateo Kapitulo 12 versikulo 11 Datapwat sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang tupa, at kung ang isang ito ay mahulog sa isang hukay sa araw ng Sabbath, upang hindi niya ito aagawin at ibangon? Mateo Kapitulo 12 versikulo 12 Gaano pa nga kaya ang isang tao nahihigit sa isang tupa, upang ito ay matuwid na gumawa ng mabuti sa mga Sabbath? Mateo Kapitulo 12 versikulo 13 At sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. At nagunat siya, at ito ay naibalik tunog gaya ng iba. Kinilala ba ni Yeshua na nararapat na iligtas ang isang hayop na nahulog sa kanal sa Sabbath? At sa gayon sa pamamagitan ng implikasyon ay pangasiwaan ang iba pang tunay na emerhensya na hindi makapaghintay hanggang matapos ang Sabbath upang maresolba. Aralin 4, Pahina 7, Lukas Kapitulo 14 versikulo 5 At sumagot siya sa kanila, at sinabi, sino sa inyo kung ang kanyang asno o baka ay mahulog sa hukay, at hindi ba niya ito kaagad hihilahin sa araw ng Sabbath? Lukas Kapitulo 14 versikulo 6 At hindi sila nakasagot sa kanya laban sa mga bagay na ito. Komento, nais ng Elohim na gumamit tayo ng tapat, tamang paghuhusga sa pagsasabuhay ng diwa at layunin ng kung ano magagawa natin o hindi dapat gawin sa kanyang araw ng Sabbath. Itinuro ni Yeshua ang balanse at karunungan at pagkakaroon ng tamang saloobin sa pangingili ng Sabbath. Ang mga Hudyo, na puno ng pisikal na mga ritual, ay hindi maunawaan ang espiritual na aplikasyon ng utos ng Sabbath. Ililigtas nila ang isang hayop mula sa isang kanal sa Sabbath. Ngunit hinatulan Yeshua para sa pagpapagaling ng isang kapes-palad na tao sa araw na iyon. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang sariling mga tradisyon at mga interpretasyon, ginawa nilang pasanin ang Sabbath na dapat ingatan. Ngayon ang Orthodox Judaism ay may higit sa 1,000 matibay mga mahigpit na batas para sa pangingili ng Sabbath. Dapat ba nating ituloy ang ating sariling mga interes at kasiyahan sa Sabbath? Dapat ba tayong matuwa sa banal ng Elohim araw ng Sabbath? Paano natin ito gagawin? Isaias Kapitulo 58 versikulo 13 Kung iiwas mo ang iyong paa dahil sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kinalulugdan sa aking banal araw, at tawagin ang Sabbath na isang kaluguran, sa kabanalan ni Yahweh, niluwalhati. At luluwalhatiin siya, sa kabanalan ng hindi paggawa ng iyong sariling mga paraan, mula sa paghahanap ng iyong sariling kasiyahan o pagsasalita ng iyong sarili mga salita. Isaias Kapitulo 58 versikulo 14 Kung magkagayoy ikalulugod mo ang iyong sarili kay Yahweh, at ipapasakay kita sa kaitaasan ng lupa,
at ikaw ay iyong kainin kasama ng mana ng iyong amang si Jacob. Para sa bibig ng nagsalita si Yahweh. Comment, ang Sabbath ay kay Elohim. Ginawa niya itong isang araw bawat linggo na banal na oras. Trabaho, pamimili, paggapas ng damuhan, pagluluto at pag-aayos ng bahay ay dapat gawin sa nakaraang 6 na araw ng linggo. Hindi rin ang Sabbath ang angkop na oras para sa pagpapakasawa sa mga libangan, palakasan at iba pang espesyal na interes. Ang gayong mga aktibidad ay naglalayo sa ating isipan mula sa Elohim at sa buong layunin ng kanyang Sabbath. Ipinagbabawal ba ng Sabbath ang pagluluto ng pagkain sa araw na iyon? Exodo Kapitulo 16 versikulo 23 At sinabi niya sa kanila, iyan ang sinabi ni Yahweh, bukas ay isang kapahingahan, isang banal Sabbath kay Yahweh. Kung ano ang iluluto mo, iluto mo. At pakuluan ang papakuluan mo. At humiga para sa inyong sarili ang lahat ng natitira, upang itago hanggang sa umaga. Exodo Kapitulo 16 versikulo 24 At kanilang inilagak hanggang sa kinaumagahan, gaya ng iniutos ni Moises. At hindi ito mabaho at walang uod dito. Exodo Kapitulo 16 versikulo 25 At sinabi ni Moises, kanin mo ngayon. Sapagkat Sabbath ngayon kay Yahweh. Ngayon ay gagawin mo hindi mahanap ito sa field. Exodo Kapitulo 16 versikulo 26 6 na araw ninyong pipisanin, at sa ikapitong araw ay Sabbath, wala sa loob nito natagpuan. Ang Sabbath ay inilaan bilang isang araw ng pagkakaroon ng pakikasama kay Yahweh, ang ating manlilikha. Sa paggawa nito ay pinagpala niya tayo na may utos na huwag gumawa ng anumang gawaing alipin ng anumang uri. At maging ang karaniwang gawain ng pagluluto at paghahanda ng pagkain dapat gawin sa Biyernes, na tinatawag na araw ng paghahanda para sa kadahilan ng iyon. Malibang magpainit na lang ng pagkaing niluto na ayon sa Exodus 35:3. Huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong tahanan sa araw ng Sabbath. Puna. Ang pagbabawal sa Sabbath ay hindi laban sa pagsindi ng apoy, ngunit sa pag-aapoy o paghahanda ng paggawa ng isang apoy. Tandaan. Noong sinaunang panahon ang mga tao ay walang gas at electric stoves na maaaring i-on sa pamamagitan lamang ng pag-ikot isang knob. Upang magsindi ng apoy, kailangan ng isa na lumabas at hanapin ang kahoy, at tipunin ito, at putulin ito, at humanap ng sapat na maliliit na piraso simulan ang apoy. Ang buong prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang oras upang magkaroon ng sapat na paghahanda para sa isang buong araw. Gayun din. Tandaan sila ay nasa ilang kung saan ang kahoy ay kakaunti at mas mahirap pang hanapin at mas maraming oras upang mapaghandaan nagniningas ng apoy. Ito ang dahilan kung bakit ang lalaki sa mga Bilang Kapitulo 15 versikulo 32 hanggang 36 ay hinatulan para sa gawaing kasangkot sa pagkilos ng pag-aapoy. Aralin 4, Pahina 8, Isang apoy sa Sabbath. Numero 15:32 At habang ang mga anak ni Israel ay nasa ilang, nakasumpong sila ng isang lalaking namumulot ng mga kahoy. Sa araw ng Sabbath, numero 15:33 At dinala siya ng mga nakasumpong sa kanya na namumulot ng mga patpat kay Moises at kay Aaron, at sa lahat. Ang kongregasyon. Numero 15:34 At siya'y inilagay nila sa ilalim ng bantay. Sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang dapat gawin sa kanya. Numero 15:35 At sinabi ni Yahweh kay Moises, tunay na ang lalaki ay mamamatay. Ang buong kapisanan ay babatuhin siya na may mga bato sa labas ng kampo.
numero 1536 at dinala siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento, at binato siya ng mga bato. At siya ay namatay. Gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Ito ay ang elemento ng oras na kasangkot na pinaghihigpitan tayo ni Yahweh na magkaroon ng lahat ng tamang oras sa Kanya. Pagliko ay knob sa isang kalan upang magpainit ng pagkaing naluto na at inihanda ay hindi lumalabag sa utos ng Sabbath. Ang Sabbath ay magiging isang araw ng kagalakan at kasiyahan sa mga nagpaparangal at sumasamba sa atin Ama sa langit. Ang pagpapahinga mula sa ating trabaho at makamundong kasiyahan sa araw ni Elohim ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na gumugol ng mas maraming oras sa panalangin sa ating Ama sa langit. At sa pag-aaral, pagtalakay at pagninilay-nilay sa Kanya salita, pinupuno ang ating isipan ng mga kaisipan at katangian ng ating makalangit na Ama at ng Kanyang anak, si Yeshua. Ang Sabbath ay panahon din para sa tunay na pagsasama-sama ng pamilya na maaaring hindi posible. Isang espesyal na oras at pagkakataong turuan ang ating mga anak tungkol sa Elohim at sa Kanyang mga paraan. Ito rin ang panahon kung saan maaari nating pagmasdan at pahalagahan ang mga kagandahan at kahangahangang nilikha ni Yahweh. Ang pag-iingat ng Sabbath gaya ng ibibigay ni Yahweh sa amin ang espiritual na pagtaas at inspirasyon na kailangan namin upang tulungan kaming magtrabaho sa susunod na 6 na araw ng may kagalakan at layunin. Kaya, ang Sabbath ay magiging isang malaking kasiyahan sa atin habang natututo tayo sa daan ng Elohim sa Kanyang lingguhang banal na araw. Binibigyan pa ba ni Yahweh ng espesyal na pagpapala ang mga Gentil sa pagdiriwang ng Kanyang ikapitong araw ng Sabbath? Isaias Kapitulo 56 versikulo 1 ganito ang sabi ni Yahweh. Panatilihin ang katarungan at gawin ang katwiran, sapagkat ang aking Jeshua ay malapit nang dumating, at ang aking mahahayag ang katwiran. Isaias Kapitulo 56 versikulo 2 Mapalad ang tao na gumagawa nito. At ang anak ng tao na humahawak dito, pangingilin ng Sabbath, mula sa pagdumi nito, at pinipigilan ang kanyang kamay sa paggawa ng bawat kasamaan. Isaias Kapitulo 56 versikulo 3 At huwag magsalita ang anak ng dayuhan. Yaong nakikisama sa Panginoon, na nagsasabi, tunay na, inihiwalay ako ni Yahweh sa kanyang bayan, at huwag sabihin ng Betang, narito, ako ay isang tuyong puno. Isaias Kapitulo 56 versikulo 4 Sapagkat ito ang sabi ni Yahweh sa mga Betang na tumutupad, Aleph, Tav, ng aking mga Sabbath at pumipili ng mga bagay na aking nalulugod ako, at pinanghawakan ang aking tipan. Isaias Kapitulo 56 versikulo 5 Ako, sa makatuwid bagay aking ibibigay sa kanila sa aking bahay at sa aking mga kuta ng isang kamay at isang pangalan na lalong mabuti kaysa mga anak at kaysa sa mga anak na babae. Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi mahihiwalay. Isaias Kapitulo 56 versikulo 6 At ang mga anak ng dayuhan, na nakikiisa kay Yahweh upang paglingkuran siya, at ibigin ang pangalan ni Yahweh. Upang maging kanyang mga lingkod, bawat isa na umiiwas sa pagdungis sa Sabbath, at humahawak sa aking tipan, Isaias Kapitulo 56 versikulo 7 Maging sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok. At pasayahin ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang ang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana. Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay ng panalangin para sa lahat ng mga tao. Puna, ang ating Ama sa langit ay hindi nagtatangi ng mga tao. Nilikha niya ang araw ng Sabbath sa linggo ng paglikha para sa lahat sang katauhan. Micah 27 minuto pasado 2:00.
At nangako siya ng isang espesyal na pagpapala para sa hentil na lumabas mula sa kanyang lumang pag-anong paraan ng pamumuhay, at pararangalan si Yahweh sa araw ng pamamahinga. Pagsasama sa Sabbath. Ang Sabbath ay isang araw ng pisikal na kapahingahan at espiritual na pagpapaginhawa. Ito rin ay araw para sa banal na pagpupulong at pakikasama sa ibang mga mananampalataya. Kung tayo ay mapalad na maging malapit sa ibang mga mananampalataya na kapareho ng pag-iisip, napakahalaga nito na maunawaan natin ang katotohanan tungkol sa tunay na pakikipagkapwa. Aralin 4, Pahina 9. Si Yeshua na ating Mesiyas, na nagpakita ng halimbawa kung paano tayo dapat mamuhay. Nagturo sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay at gawain na isang pagpupulong ng bayan ni Yahweh ay gaganapin tuwing Sabbath. Ito ay isang araw para sa nagkakaisang pagsamba sa Elohim sa pamamagitan ng kanyang tinawag at piniling mga tao. Panahon na para ipangaral at ipaliwanag ng mga ministro ni Yahweh ang mga prinsipyo ng buhay na batas ni Yahweh mula sa kanyang kinasihang salita. Ano ang ipinapayo sa mga mananampalataya sa bagong tipan tungkol sa pagtitipon ng kanilang mga sarili? Hebreo Kapitulo 10 versikulo 24 at ating isaalang-alang ang isa't isa. Sa pag-uudyok sa paibig at ng mabubuting gawa, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng kaugalian ng iba, kundi mang-aral. At sa pamamagitan ng higit pa habang nakikita mo ang araw na papalapit. Gaano kahalaga ang tunay na pagsasamahan sa loob ng katawan ng mga mananampalataya na binubuo ng kongregasyon ni Yahweh. Unang Juan Kapitulo 1 versikulo 3 ipinahahayag namin sa inyo ang aming nakita, at ang aming narinig, upang kayo rin ay magkaroon ng pakikasama sa atin. At tunay na ang ating pakikasama ay sa Ama at sa Kanyang Anak. Si Yeshua Mesiyas. Isa Juan Kapitulo 1 versikulo 6 kung sinasabi natin na tayo'y may pakikasama sa Kanya, at tayo'y nagsisilakad sa kadiliman, tayo'y nagsisinungaling at hindi tayo pagsasabuhay ng katotohanan. Isa Juan Kapitulo 1 versikulo 7 datapwat kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, gaya ng siya'y nasa liwanag, ay may pakikasama tayo sa isa't isa. At ang nililinis tayo ng dugo ng kanyang anak na si Yeshua Messiah sa lahat ng kasalanan. Comment, ang presensya ni Yeshua ay sa kanyang araw ng Sabbath, ginagawa itong banal. Kapag ang sariling masunurin ng Ama mga bata, bawat isa ay sumapi sa Mesiyas, Juan Kapitulo 15 versikulo 1 hanggang 5, bawat isa ay lumalakad kasama ng Mesiyas na may pagkakaisa, nagtitipon sa kanyang banal day. Talagang may pakikasama sila sa Messiah. Siya ay naroon, sa gitna nila, sa Espiritu. At sumama sa kanila si Yeshua sama-sama sa pakikasama sa Kanya at sa Ama. Kung minsan ang mga bagong mananampalataya ay mali ang interpretasyon na ang pagsasamahan na ito ay maaari dumarating lamang sa isang malaking simbahan. Ngunit karamihan sa mga unang kongregasyon ay maliit at nagtitipon sa mga bahay. Mateo Kapitulo 18 versikulo 20 sapagkat kung saan ang 2 o 3 ay nagkakatipon sa aking pangalan, naroon din ako sa kanila. Ang Sabbath ba ay talagang isang hiwalay na tipan na ginawa ng ating Ama sa langit sa kanyang mga anak upang ipakita lahat ng sangkatauhan kung sino ang tanging tunay na Elohim at sino ang kanyang pinagtipan ng mga tao. Exodus 31:12 at nagsalita si Yahweh kay Moises, na sinasabi, Exodus 31:13 at ikaw ay magsalita sa mga anak ni Israel, na iyong pag-uutos sa kanila, ang aking mga Sabbath lamang ang iyong panatilihin.
sapagkat ito ay isang tanda sa pagitan ko at sa iyo para sa iyong henerasyon, para malaman na ako Yahweh iyong tagapagbanal. Exodus 31:14 At inyong ipangingilin ang Sabbath, sapagkat ito'y banal sa inyo. Ang mga lumalapastangan nito ay dapat siguradong papatayin, sapagkat bawat gumagawa doon, ang kaluluwang yaon ay ihihiwalay sa gitna ng kanyang mga tao. Exodus 31:15 Ang gawain ay maaaring gawin ng 6 na araw, at sa ikapitong araw ay isang Sabbath ng kapahingahan, banal sa Yahweh. Lahat ng gumagawa sa araw ng Sabbath ay tiyak na papatayin. Exodus 31:16 At iingatan ng mga anak ni Israel ang Sabbath, upang ipangilin at gagawin ang Sabbath kanilang mga henerasyon, ito ay isang walang katapusang tipan. Exodus 31:17 Ito'y isang tanda magpakailanman sa pagitan ko at ng mga anak ni Israel, para sa 6 na araw Yahweh gumawa ng langit at lupa, at sa ikapitong araw ay nagpahinga siya at naiganhawahan. Exodus 31:18 At nang matapos siyang makipag-usap sa kanya sa bundok ng Sinai, ibinigay niya kay Moises ang 2 tapyas ng patoto, tapyas na bato, na sinulat ng daliri ng Elohim. Ang Hebrew ay isang pictograph na wika na orihinal na binubuo ng 22 larawan na baybayin ang mga salita. Tulad bilang larawan ng isang tao at ang larawan ng isang sandata ay magiging larawan ng salita para sa isang kaaway. Ang orihinal na salita ang larawan para sa Sabbath ay bumalik sa bahay ng tipan. Ito ay lubhang kawili-wili mula noong Sabbath. Aralin 4, pahina 10, ang mismong tanda ng tipan ng pamilya ni Yahweh. Ngunit ang Sabbath ay hindi lamang tanda ng tipan sa pagitan ni Yahweh at ng kanyang mga anak sa tipan. Ngunit isa ring paraan upang pabenalan, ihiwalay, ang kanyang mga anak sa tipan. Mula sa pag-anong maling paraan ng lipunan ni Satanas. Maaari itong maging isa sa mga pinakadakilang pagpapala sa buhay ng isang tao kung siya ay tunay pinananatiling banal ang araw na ito at ginagamit ito bilang isang paraan para sa pakikasama sa ating Ama sa Langit. Ito ay medyo kawili-wili. Kadalasan ang Sabbath ay ang susi sa isang bagong mananampalataya sa paggawa ng pangako ng pagbabago mula sa kanyang lumang paraan ng buhay at pagsunod sa mga daan ni Yahweh. Kaya naman madalas itong tinutukoy bilang utos ng pagsubok. Itinakda ni Yahweh na dakilang may likha ng sansinukob ang panahong ito para sa atin, ang kanyang pinagtipanang bayan. Genesis Kapitulo 1 versikulo 14 At sinabi ng Elohim, magkaroon ng mga bukal ng liwanag sa kalawakan ng langit, upang maghiwalay sa pagitan ng araw at gabi, at hayaan silang maging mga tanda at para sa banal na araw, mga panahon, at sa mga araw at taon. Levitiko Kapitulo 23 versikulo 1 At sinalita ni Yahweh kay Moises, na sinasabi, Levitiko Kapitulo 23 versikulo 2 Salitain mo sa mga anak ni Israel, at iyong sabihin sa kanila, ang mga takdang kapistahan ni Yahweh, na inyong ihahayag bilang mga banal na pagtitipon, ay magiging ito. Ito ang aking itinalaga mga kapistahan. Levitiko Kapitulo 23 versikulo 3 6 na araw ang gawain, at sa ikapitong araw ay isang Sabbath ng kapahingahan, isang banal na pagtitipon, huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ito'y Sabbath kay Yahweh sa lahat ng inyong tahanan. Ang salita para sa mga panahon sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 14 ay modim at literal na nangangahulugang isang banal na pagtatalaga. Naiisip mo ba na ang dakilang Yahweh, ang lumikha ng lahat ng bagay, makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, at lahat ng namumuno, ay ibinukod ang espesyal na ito. 24 na oras mula sa paglubog ng araw Biyernes hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado,
biblikal na pagtutuos ng isang araw, para sa kanyang mga anak sa tipan. Hindi mo ba naisip na dapat tayong magkaroon ng paggalang sa kanya na maglaan man lamang sa oras na ito para sa kanya at panatilihin itong banal gaya ng sinasabi ng kanyang salita? Gayun din, ang salitang Hebreo para sa banal na pagtitipon sa Levitiko Kapitulo 23 versikulo 2 ay literal na nangangahulugang isang pag-eensayo. Ang Sabbath ay may dalawang kahulugan ng ating kalayaan sa Mesiyas. Ang isang aspeto ay ang kalayaan mula sa kasalanan na mayroon tayo sa pamamagitan ng dugo ng Mesaya Yeshua, at ang ating pakikipagtipan sa Kanya sa pamamagitan ng binyag. At ang iba pang aspeto ito ba ay refleksyon ng millennial na paghahari ng Mesiyas. 2 Pedro 3:8 Datapwat huwag mong ilihim sa iyo ang isang bagay na ito, mga minamahal. Na balang araw ay kasama ng ang makapangyarihan sa lahat ay parang 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay parang isang araw. 2 Pedro 3:9 Si Yahweh ay hindi nagpapabeya sa kanyang mga pangako. Gaya ng inaakala ng iba na kapabayaan, ngunit ay matyaga sa atin, na hindi nagnanais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Awit Kapitulo 90 versikulo 4 Sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang isang araw, kahapon, kapag lumilipas, at bilang relo sa gabi. Kung paanong ginawa ni Yahweh ang lupa sa 6 na araw at ang ikapito ay ang Sabbath ng kapahingahan, binigyan niya ang sangkatauhan ng 6,000 taon upang patakbuhin ang kanyang sariling mga sistema, at mga paaralan at pamahalaan. At kapag ang sangkatauhan ay nasa punto ng ganap na nilipol ang kanyang sarili, at malapit na tayo, si Yeshua ay babalik para sa 1,000 taong millennial na paghahari ng kapayapaan sa buong mundo. Bawat araw ng Sabbath kapag umalis tayo sa mundo at nagpapahinga sa araw na iyon at hindi gawin ang anumang mababang gawain, tulad ng paggupit ng damo, pagluluto, paglalaba. Ating ginuganita at tinitingnan pasulong sa malapit na pagbabalik ng ating guro na si Yeshua, at ang kalayaang makukuha natin mula sa lipunan ni Satanas. Nang magkasala sina Adan at Eva, bahagi ng sumpa ay ang tao ay kailangang magpagal sa pawis upang maglagay ng pagkain sa mesa at mabuhay. Genesis Kapitulo 3 versikulo 17 At sinabi niya sa lalaki, sapagkat dininag mo ang tinig ng iyong asawa, at kumain ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain mula roon. Ang lupa ay isumpa dahil sa iyo, kakain ka niyaon sa kalungkutan sa lahat ng araw ng Aralin 4, Pahina 11, Iyong buhay. Genesis Kapitulo 3 versikulo 18 At magbubunga ito ng mga tinik at dawag para sa iyo, at iyong kakainin ang halaman ng ang bukid. Genesis Kapitulo 3 versikulo 19 Sa pamamagitan ng pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa iyong pagbabalik sa lupa. Para sa ikaw ay inalis dito, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka babalik. Ang Sabbath ay isang pangako na tinubos tayo ni Yeshua mula sa sumpang iyon at sa milenyo, tayo ay maghahari kasama ng siya. Galatia 13 minuto pasado alas 3 tinubos tayo ng Mesiyas mula sa sumpa ng Torah, na naging isang sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sampain ang bawat isa na ibinitin sa puno. Bawat ikapitong araw ay makakalabas tayo sa mundo at ang pressure na kailangang magtrabaho sa pamamagitan ng pawis ng ating kilay upang mabuhay sa sistema ni Satanas. Mapalad tayo na sa loob ng 24 na oras na panahon na iyon ay mapagtutuunan natin ng pansin pakikisama sa ating Ama sa langit at ating tagapagligtas.
at iwanan ang lahat ng makamundong alalahanin ng masamang mundong ito sa loob ng 24 na oras tuwing Sabbath mula Biyernes paglubog ng araw hanggang Sabado paglubog ng araw bawat linggo. Mga dapat tandaan: 1. Ang Sabbath ay isa sa 10 utos na nananatili magpakailanman. 2. Ang Sabbath ay ginawa sa paglikha at hindi sa bundok Sinai. 3. Ang Sabbath ay isang walang hanggang tanda ng tipan ni Yahweh at ng kanyang mga anak. 4. Ang Sabbath ay ginawa para sa sangkatauhan bilang isang pagpapala upang parangalan at sambahin ang ating lumikha. Mangyaring pumunta sa aming website sa www.koyo.com at mag-download ng libreng audio na tinatawag, Isang Sabbath Magpakailanman Kongregasyon ng YHWH Jerusalem P.O. Box 832, Carteret NJ 07008 www.koyo.com